Tumayo siya at tumayo sa harap ko at pilit niya ako pinapaharap kaya naiinis na naman ako. Isa mo pang pilit makakalabas ka dito gamit ang bintana, banta ko sa kanya, at agad naman siyang tumigil at umupo na lang sa tabi ko. Hurt me if you want, but I can't cheat on you, Irene. Mabilis akong bumaling sa kanya. Anong ginawa ninyo ni Kede? Trip niyo lang. Ganoon ba naman o naluluha na ako? Hindi ko na napigilan ang luha ko sapagkat ito ay tumulo na parang wala ng katapusan. I'm sorry wife, trust me, I can't do that to you. Sobra kitang mahal para lokohin. Kumawala ako sa yakap niya at nahiga ng takalikod sa kanya. Huwag ka munang magpapakita sa akin, Martin. Hindi ko man gusto pero kailangan kong gawin para sa mabilis na paggaling ko at ng anak kong nasa sinapupunan ko. Irene, napapikit ako nang marinig ang boses niyang nauutal. Umalis ka na Martin, huwag kang umalis. Okay, I'll give you space but always. Remember wife you are mine, sa pagpikit ko ng mga mata ko ay sabay ring pagtulo ng mga luha ko. You'll go home to me, Tia, I will. Napadilat ako nang halikan niya ako sa gilid ng noo ko at saka naramdaman na papaalis na siya at bumagsak nga ang pinto, hudyat na nakalabas na siya. Pinakalma ko ang sarili at nagtagumpay naman ako. Ilang sandali pa ay hindi ko na namalayan na nilamon na ako ng antok. Martin Spivey. Brother, I looked at Brandon sitting on our bed. What the hell are you doing here, Brandon? I said in cold voice. Visit you brother, call me kuya, I'm older than you, I rolled my eyes. Get the fuck out Brandon, get out of our room. I said to the tough voice, but he just laughed like crazy. Get out! I shout. He stood up immediately and raised his hands that seems to give up and went off the bedroom while laughing. Dan, I whisper and lay down on the bed. I'm tired. Super tired. I love her so much, I can't do that to her. Irene Spivey. Nagising ako dahil sa sinag na tumatama sa mukha ko dahil nag-reflect sa bintanang kristal ng hospital. Mommy! Mabilis akong napalingon sa tumawag sa akin. Baby, sambit ko at mabilis akong umupo at niyakap siya. Are you okay na mommy? Tanong ni Abby sa nag-aalalang tono. Namumula ang ilong at pisngi niya hudyat na paiyak o pinipigilan lang na umiyak. Parang may dumagan na sobrang bigat sa dibdib ko nang makita ang mga mata ni Abby na naman niya sa daddy niya. Don't say awa, sa sinabi kong iyon hindi niya na napigilan ay tuluyan nang ang tumulo ang luha niya. Waa! Mommy! Atungan niya kaya tumayo ako at hinawakan siya sa pulso at umupo kami sa sofa. Hindi ko siya pwedeng buhatin. Bawal sa akin. Hinarap ko siya at pinahiran ang pisngi niyang basa dahil sa luha. Stop crying, Abby, sabi ko at agad naman siyang pumiyok-piyok dahil pinipigilan ang hikbi. Napangiti ako doon, she's so brave. Namiss ka ni mommy, sabi ko at hinalikan siya sa pisngi at natawa ako dahil ginawa niya din yon sa akin. Ako din po mommy, bumiti ako sa kanya at bumukas ang pinto at iniluwa iyon si mommy at daddy at narito rin si Liam at Luke tsaka si Leo. Hinarap ko si Abby. Go to Leo muna baby, I said at sinunod niya naman. Inilabas mo na ng magkapatid ang dalawang bata at kaming tatlo na lang ang natitira sa room. Mom, Dad, sabi ko at tumayo para lumapit sa kanila. How are you and the baby? Tanong ni Dad. Bumalik ako sa pagkakaupo sa sofa at pinagitnaan ako nilang dalawa dito sa sofa. We're fine Dad, malapit na din kaming lumabas. Sabi ko at tumango naman siya at nakita kong kumuyom ang mga kamao niya. Dad, tawag ko sa kanya at nagbuntong hininga. Don't hurt Martin, I said at bigla naman hinawakan ni Mom ang kamay ko. Tinignan ko siya at nagmamakaawang wag nang ituloy ang sasabihin ko. Sinaktan ka niya, bading sabi ni Dad. Napalunok ako at hindi nakasagot. Just don't hurt him, sabi ko. Tama na yan, kumain ka na ba anak? Kung hindi pa may dala kaming pagkain, pagsasalo sa akin ni Mom kay Dad dahil alam niyang galit ito. Tumango ako at agad namang tumayo si Mommy at pinagsilbihan niya ako.
Kumalma ka Michael, bulong ni Mom kay Dad pero narinig ko din naman. Sumubo na lang ako at dinamihan ang pagkain dahil para may makain ang anak ko. Pagkatapos kumain ay bumukas na naman ang pinto at napatayo agad ako nang makitang mama at papa ni Martin ang pumasok. Nagbeso si Mom at ang mama ni Martin at nag-shake hands naman si Dad at papa niya. Tumingin sa akin si Mommy. Iwan muna namin kayo anak, tumango lang ako sa sinabi niya. Nang kami na lang ang maiwan ay agad akong niyakap ng mommy niya. I'm sorry. Please forgive my son. Nang tignan niya ako ay may luhang kumawala sa mata niya, kaya nataranta ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Patawarin mo sana ang anak ko Irene, sabat ng papa niya. Napatawad ko na si Martin pero lumayo muna ako sa kanya dahil nasasaktan pa rin ako dahil sa nakita ko. Bahagya akong tumango at walang salitang mawala sa bibig ko. Hindi kami magtatagal Irene, we have meeting pa and just contact us kung madidischarge ka na ok. Sabi ng mama niya. Opo, thank you sa pagdalaw, sabi ko at ngumiti. Bago sila umalis niyakap nila ako isa-isa. Wala pang isang minuto bago umalis ang mga magulang ni Martining may pumasok na naman sa room at nainis ako bigla. Anong ginagawa mo dito? Inis na sabi ko sa kanya. Naalala ko na naman ang ginawa niyang kababalaghan sa mall alang niya. Binisita ka? Patanong pa na sabi niya. Hinanap ng mga mata ko kung may dala siya at biglang nanubig ang bagang ko nang makitang donut iyon at hotdog. Pero hindi ko yun pinahalata. O ano? Sabi ko na parang naghahamon ng away. I came here to give you this, sabi niya at inabot sa akin ang dinala niya. Sininyasan ko siyang doon ilagay sa table, kaya tumawa siya na hindi makapaniwala. Agad akong lumapit sa table at agad nilantakan ang dinala niya. Inuna ko ang donut. Kumuha ka kung gusto mo, ikaw naman ang bumili niyan. Sabi ko at agad naman siyang umupo sa tabi ko. Napatigil ako sa pagkain at nilingon siya ng masama. What? Sabi niya at natigil ang kamay niyang kukuha na sana. Bakit sa tabi ko? Doon ka sa harap, abi ko at agad naman siyang tunawa at sinunod ang sinabi ko. Habang kumakain ay tumingin ako sa kanya, kaya tumaas ang kilay niya at sinasabi na anong tinitingin mo. What? Hindi ka pa nakaka-move on sa akin. Sa sinabi niyang iyon inirapan ko siya. Tumigil ka dyan at baka masapak kita, banta ko sa kanya. O gagtatawa na lang ba ito? Habang kumakain may hindi ako gusto naramdaman at tinignan na naman si Brandon. Ano ba? I'm eating, don't staring at me. Napangiwi ako dahil parang bakla siya. Gago, sabihin mo sa akin ang totoo. Na kung sino ang pinalit ko sa'yo noon. Sa sinabi niyang iyon agad ko siyang nabatukan. O gag, alang niya naman nahihiblod ako sa taong to. Iano? Sabi niyang kinakamot pa ang parting binatukan ko. Ang kapatid mo ang nagpadala? Sabi ko at agad siyang nabulunan kaya tumaas ang kilay ko. Siya nga. Tanong ko ulit. Dan, mura niya at nahihirapang huminga at paubo-ubo. Tumayo ako at kumuha ng tubig at nagsalin sa baso at agad na ibinigay iyon kay Brandon na parang ilang segundo na lang mamamatay na. Umupo ako ulit at tinignan siyang umiinom nang mahimasmasan na agad siyang umisi. Sira ulo talaga. Yes, pag-amin niya. I love you. Mabilis nagsalubong ang mga kilay ko at tumingin sa kanya at agad siyang tumawa. Pinapasabi niya yon. Sabi niya at halatang pinipigilang tumawa. Lumayas ka nga dito, nakaka-stress ka. Singhal ko sa kanya, kaya tumayo naman siya at nanlaki ang mga mata ko nang halikan niya ako sa pisngi. Hayop ka! Sigaw ko at mabilis siyang lumabas. Langya yon, sabi ko at nag-inhale exhale dahil nahihiblod ako sa kanya. Pinsaan! Tumingin ako kay Luke na kakapasok lang. Luke, wag ngayon. Wag mo na akong buwisitin, inunahan ko na siya. Kaya tumingin naman siya sa akin na nasasaktan. Huy, feeling ka may pinapabigay lang sa'yo si Erika. Inabot niya sa akin ang plastic na puro prutas at isang box na donut kaya napangiti ako. Sige, salamat, pakisabi sa girlfriend mo. Sabi ko at mabilis nagprotesta si Luke at napatawa ko dahil bahagyang namula ang pisngi niya. Ulok ka, Irene.
Sigaw niya at iniwan akong mag-isa room at buti na lang pagkalabas niya pumasok si Abby at nagtaka ako dahil umiiyak. Mabilis siyang lumapit sa akin at yumakap sa legs ko. Anong nangyari? Sabi ko at pinaupo siya sa upuan. Kinis ako ni Leo, sabi niyang pumipiyok. Napalsa po ako sa noo dahil sa sinabi ng anak ko. Bumukas ang pinto at pumasok si Liam at nakahawak si Leo sa kamay. Leo, say sorry, sabi ni Liam sa anak at napalingon naman si Abby sa kanila habang pumipiyok pa. Agad binitawan ni Liam ang kamay ng anak para makalapit. Napanguso si Leo, I'm sorry Abby, sabi ni Leo pero nag-cross arms ang anak ko at tinalikuran siya. Napasinghap ako at napatakip sa bibig dahil biglang niyakap ni Leo si Abby. Napatingin ako kay Liam at bahagyang tumagilid at tumawa samantalang ako nagulat. Liam lang ya Leo ang speed mo. Biglang sumulpot si Luke at ngumiti pa na parang nagtagumpay. Shut up, sabi ni Liam at binatukan ang kapatid. Loko ka Liam, makabatok ka. Ikaw tatay ko. You aray. Binatukan na naman siya ni Liam. Humarap ang anak ko kay Leo. Don't do that again Leo, okay? Gusto kong tumawa dahil parang nanay si Abby na pinapagalitan ang anak niya dahil naka-cross arms pa si Abby at ang kilay ay sumalubong. Yes, sabi ni Leo at bahagya pang tumango. Nax! Sabi ni Luke at umakbay kay Liam na nagpipigil ng tawa. O gag magpinsan yan. Potek. Erin Skilvy. Mag-ingat po kayo mom, sabi ko dahil pauwi na sila at ang magbabantay sa akin ay ang hilaw kong pinsan na si Luke. Ikaw din anak at ikaw, nanlaki ang mata ni mom habang nakaturo kay Luke na parang boss na nakahiga sa sofa. Oh? Bakit na naman ako? Inirapan ko siya dahil sa angal niya. Sige na mommy, pagod na din ang mga bata kaya umuwi na kayo, sabi ko at humalik sa pisngi niya. Sige, tawagan mo lang ako pag nagkaproblema ah. Alam mo naman malayo si daddy mo busy sa business. Tumango lamang ako at sinirado ang pinto nang makalabas na si mommy. Bumalik ako sa kama at nahiga at pipikit na sana nang bigla kong naalala ang watermelon na nakita ko kanina sa commercial at bigla akong naglaway. Umupo ako sa kama at pasimpleng tinignan si Luke. Luke, tawag ko sa kanya pero hindi siya bumaling sa akin. Luke, pangalawang tawag ko pero tulala pa rin siya. Nangunot ang noo ko at hinablot ko ang unan na nasa gilid ko at tinapon iyon sa pagmumukha niya. Putya, ano ba Irene? Ikaw naman kasi tulala ka dyan, tinatawag kita. Singhal ko sa kanya, alam ko naman na mali ang ginawa ko pero tulala kasi siya, basta. Ano ba yon? Inis niyang tanong sa akin. Ibili mo ko ng watermelon, sabi ko at ngumiti. Agad na tinignan niya ako ng matalin. Ano ba namang tiyan yan, Erin? Katatapos mo lang lumamon watermelon na naman? Agad na napawi ang ngiti ko at tinignan siya ng masama. O sige, palit tayo ng sitwasyon, inis kong pagkasabi at bumaba sa kama. Nainis pa ako, lalo dahil hindi maabot ng paa ko ang tsinelas na sumiksik sa ilalim ng kama ko kaya kaliwang paa ko lang ang may tsinelas. Akin na yung betlog mo at sayo ang pechay ko. Ikaw magbuntis halik. Sige na. Sige na akin na pera mo dami mong satsat pati si junior ko tinira mo, wala kang awa. Singhal niya din sa akin. Anong pera? Wala akong pera kaya sa iyo muna. Bayaran na lang kita pagkalabas ko dito. Sasabat pa sana siya nang hablutin ko ang tinidor na nakapatong sa maliit na mesa dito sa kwarto ko at itinutok sa kanya iyon. Umupo ako sa sofa habang naghihintay kay Luke na bumalik. Bigla akong napatingin sa tiyan ko. Napangiti ako bigla. Ang laki na ng tiyan ko baby at 3 buwan na lang makikita na kita. Ang kanina kong ngiti ay napalitan ng ngiti na malungkot dahil naalala ko si Martin. Tumayo ako at pumunta sa bintana na glass na kitang-kita ang ibaba ng hospital at meron pang kotseng nakapark. Tumingin ako sa langit at makulimlim nagbabadyang umulan. Napabuntong hininga ako at hahawiin na sana ang kurtina nang makita ko ang pamilyar na kotse. Napakurap-urap ako at napaatras nang bumaba si Martin doon at tiningala niya ako. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang iyon pero mabilis kong hinawi ang kurtina para takpan at wala pang ilang minuto nang maramdaman kong umiiyak na pala ako. Bakit siya nandito?
Kumuha ako ng malalim na hininga at pasimpleng sinilip muli si Martin. Parang may sumaksak sa puso ko nang makitang nakaupo siya sa isang bato na malaki na may halaman sa ibaba at nakasapo sa noo niya. Napahawak ako sa bibig ko at pinigilang mapahikbi ng malakas. Pinsan. Mabilis kong pinahid ang pisngi ko at hinarap si Luke. Napatingin ako sa buong buo na watermelon na dala niya na nakaplastik pa. Nakita mo din? Tanong niya at alam ko na kung ano ang ibig niyang sabihin. Tumango lamang ako at kumuha ng kutsilyo para islice ang watermelon. Parang ayoko nang kumain ng watermelon. Nawalan ako ng gana pero kakain pa din ako, kawawa ang kasama ko dahil pinabili ko pa. Ako na, hindi ako umangal nang kunin ni Luke ang kutsilyo sa akin at siya na mismo ang naghiwa ng watermelon. Umupo ako pero ang isip ko ay na kay Martin na nasa ibaba lang. Hindi mo papasukin? Tanong ni Nikas at nilapag ang platong may watermelon na kaslice na. Hindi ko alam. Sabi ko at tinusok ng tinidor ang watermelon at sinubo ng buo iyon. Kawawa naman pinsan, umaambon sa labas at sigurado akong malakas na ngayon ang ulan. Napatigil ako sa pagnguya at mabilis na tumayo at sinilip muli si Martin. Biglang uminit ang ulo ko dahil na doon pa rin siya at nakatayo na ngayon habang nakatingala sa akin. Papasukin mo siya, Luke. Gigil na sabi ko at narinig kong sinirado ni Luke ang pinto hudyat na lumabas siya. Umupo ako sa sofa habang naka-cross arms at gusto ng manampal. Ilang sandali pa at bumukas ang pinto at napatayo naman ako. Pumasok si Martin at hindi niya kasama si Luke. Basang-basa siya at ang gwapo pa din niyang tignan kahit parang pulubi siya sa itsura niya ngayon. Lumapit ako sa kanya at pinigilan ang sariling sampalin siya. Ano? Bakit nandoon ka sa labas? Bakit hindi ka dumiretso sa bahay? Bakit dito ka dumiretso, Hugh? Anong plano mo? Magpakamatay sa pagod? At ngayon ay nagpaulan ka. Loko ka, ospital nyo ito, pwedeng-pwede kang pumasok kahit anong oras. Napatigil ako sa pagsasalita nang bigla niya akong yakapin at pinigilang tumulo ang luha. I'm sorry, napapikit ako dahil sa narinig kong hikbi. Kumawala ako sa yakap niya at tinignan ang itsura niya. Pula ang ilong at pisngi at ang mga mata ay namumula din dahil sa pag-iyak. Mag-ama nga sila ni Abby, parehong-pareho kapag umiiyak. Patuyuin mo ang sarili mo, sabi ko at tinalikuran siya at pumunta sa gilid ng kama ko at kinuha ang cellphone sa drawer. Tinawagan ko si Luke. At sinabing dalhan o bilhan ng damit si Martin at buti na lang hindi siya nagreklamo. Umupo ako ulit sa sofa habang naghihintay na matapos si Martin. Naiinis ako dahil nagpabasa siya sa ulan na kahit pwedeng-pwede din naman siyang pumasok sa loob ng sarili nilang hospital. Nakakainis ang lalaking yon at tignan mo, medyo binasa niya pa ang damit ko. Napairap ako nang bumukas na ang pinto at tanging tuwalya lang ang nakatakip sa biwang niya at walang suot na pang-itaas. Wala akong damit, sabi niya dahil napansin niya ang masama kong tingin sa kanya at pag-irap. Hindi ako nagsalita sapagkat tumayo ako at hinila ang kumot at pasalampak na ibinigay iyon sa kanya. Kumutan mo ang sarili mo, naiinis ako kapag nakikita iyang katawan mong lubos ng pangit pati na din ang mukha mo at hintayin mo si Luke at may dalang damit iyon. Sabi ko at tinalikuran na siya at kumuha ng panibagong kumot at nahiga na sa kama at nagkumot hanggang liig. Hinintay kong magsalita siya pero wala, habang bumigat ang talukap ang mga mata ko and everything went black. Naimulat ko ang mga mata ko nang maramdamang may umayakap sa akin. Martin. Nanunubik ang mga mata ko, hudyat na naiiyak na naman. Nilabanan ko ang sakit na nararamdaman ko ngayon, binaliwala ko iyon para maharap itong lalaking nasa tabi ko ngayon na nakayakap sa akin. May tumulong luha sa mga mata ko nang makita ng malapitan at minasdan ang mukha ni Martin. Matagal ko ding hindi nagawa ito.